Simulan na natin ang ating counseling segment. Ito na. Dito po tayo sa ating unang letter sender na si Miguel. Magandang umaga po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay sa programa. Ako po si Miguel, 39 years old, taga rito po kami sa Binangonan, Rizal. Tatlo kaming magkakapatid. Middle child po ako. Simple lang po ang aming pamilya. Masasabi ko naman pong nakakaraos naman kami sa araw-araw. Retirado na sa trabaho ang tatay. Housewife naman si nanay. Matapos kong makagraduate, ako na po ang nagpaaral sa bunso naming kapatid. Dahil ang ate, maaga nag-asawa. Hindi naman na siya ganong maasahan sa gastusin dahil may sarili na siyang pamilya. Lumipas sa mga taon, nakagraduate ang bunso namin. Naging katuwang ko kahit papaano sa gastusin. Pero maaga rin nag-asawa. Naiwan akong single at dito na po nagsimula ang mas mabigat pang responsibilidad na hindi ko inaasahan. Dahil wala akong sariling pamilya, parang ako na yung naging sandalan ng lahat. Sa akin napupunta ang malaking bahagi ng gastusin, gaya ng tulong sa magulang, pambaon ng mga pamangkin, at iba pang pangangailangan. Madalas ko ring marinig ang linyang, ikaw naman, wala ka namang asawa at anak eh. Sa umpisa, naiintindihan ko pa. Mahal ko ang pamilya ko at gusto kong tumulong din sa mga kapatid ko. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko parang naging obligasyon ko na ang lahat na para bang wala na akong karapatang mapagod o magtira para sa sarili ko. Hindi po ba tama na minsan gusto ko namang unahin ang sarili ko? Mali po ba na magtanong kung hanggang saan ang dapat kong ibigay? Pero sa tuwing naiisip ko yon, nagigilty po ako. Hanggang saan po ba ang hangganan ng pagtulong sa pamilya? At tama po bang gawing dahilan ang kawalan ko ng anak para akuin ko ang mas mabigat na responsibilidad? Hindi ko po gustong pabayaan ang pamilya ko. Pero natatakot din po akong dumating ang araw na ako naman ang maubos. Sana mabigyan niyo po ako ng gabay. Ayan, Pastor Mark, si Miguel. Ang ganda ng kanyang kwento, pero ano yung masasabi mo sa kanyang sitwasyon? Ito ay hindi lamang kwento ni Miguel, pero ng maraming tao. Yeah. Unang-una sa lahat, si Miguel, gusto ko lang siya i-encourage kasi very generous siya at he cares for his family, gusto niyang tumulong at praise God kasi yung blessing dito ay meron siyang, I assume, meron siyang work, meron siyang hanap buhay, meron siyang pwedeng ibigay para sa kanyang pamilya. So Miguel, good job. Praise God for you na tumutulong ka sa family mo. I think dito sa situation niya, dahil sa circumstance na yung dalawang kapatid niya ay kasal na, siya yung nabigyan ng responsibilidad na mag-alaga sa kanyang magulang. So I think that's good, no? Kasi sabi sa Bible, honor your parents, for this is the first commandment with the blessing that you will live long, no? So you are doing that, Miguel, na you're taking care of your family, you're honoring your parents by caring for them, providing for them. Ito po yung challenge na kung ano yung meron ka, kung ano yung pwede mong ipamahagi or i-share sa kanila, nandun po yung question kung isasagad mo pa mayon or magsasantabi ka for yourself, 'di ba? So, ang pinakamahalaga dito, Miguel, is you have to have open communication with your family. Importante po 'yon na you talk, you sit down with your parents, pray muna kayo, tapos pag-usapan nyo. Just be transparent and honest with them na ito po, hindi naman po mabigat sa akin na tumulong sa inyo, pero ito lang po yung mabibigay ko or ito lang yung maa-allot ko para sa parents, no? Kasi yung sa pamangkin naman, ibang story na yun. Dapat yung family nila, yung parents nila yung nagpo-provide para sa kanila. So yung pinaka-obligation lang talaga ni Miguel is yung parents niya. Kung meron lang siyang siguro bonus or whatever na pwedeng ipamahagi dun sa mga pamangkin, okay. Pero yung responsibility niya talaga ay sa parents niya. So
ako po, nagkaroon po ng time na I was providing for my mom. And sabi ko sa kanya, ma'am, ito po, ako na bahala sa grocery, ako na bahala sa rent. Tapos, nung nagkaroon ako ng life transition, nung engaged na ako, makakasal na ako, sabi ko, mama, hindi ko na maproprovide yung grocery, yung rent na lang. Tapos, nung nagkaroon kami ng anak, so, imagine mo, with every life stage change in my life, nagbago rin yung pwede kong mai-offer na support or assistance sa aking mom. Kasi single mom siya eh. So, nung una, syempre, mahirap, pero kailangan ko talaga sabihin, Nama, hanggang dito na lang yung mabibigay namin. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. So, nung na-communicate namin sa mom ko yon, okay naman siya. By God's grace, no? Sabi niya, sige, we'll work on it. Maghanap rin ako ng possible jobs. And sa blessing ng Panginoon, nagkaroon rin siya ng job as a counselor. So sabi ko, wow, praise God. Diba? So when we lifted up to God our needs, nag-provide siya para sa mom ko na magkaroon rin siya ng purpose sa buhay niya. And at the same time, pwede pa namin siyang tulungan with whatever we have. Pero yun yung mahalaga na, Miguel, sa sarili mo mismo, you pray to God and ask, Lord, etong sa blessing ko, sa work ko, what can I allot for my parents, for my family, and what can I allot for myself na pwede kong i-save? Siguro, if you're planning to get married or start your own family, at least meron ka ng na isang tabi na savings, no? So, mahalaga yon. So, that's proper stewardship, financial planning. So, pero ang mahalaga is you talk to your parents about it. You talk to your siblings about it na, yung baon ng mga anak nyo, hindi ko na mako-cover yan, mga pamangkin. Pero kung may bonus, kung may extra, sige, why not? Pero ang pinaka-focus ko lang talaga dito is yung magulang natin. And whatever way that you can help para hindi lang ako, that would be very much appreciated. So, talagang open communication. Kailangan, mahalaga yun eh. Hindi pwede. Kasi pag napuno ka, baka hindi maging maganda rin yung pag-uusap na hindi ganito katulad kakalma kung paano magsalita si Pastor Mike. Baka may taasan ng boses, di ba? Baka may umabot yan sa sumbatan, and we don't want that. Na may mga masasakit na salita na pwede namang na mabitiwan, na pwede namang maiwasan sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap. Lagi yan sinasabi. Ako naniniwala ako. At yan ako, Pastor Mike, na sobra-sobrang pasasalamat ko sa Panginoon because I'm so blessed. Nasabi ko nga, minsan natatakot ako na sobra pong buti niyo, Lord. Baka ano ba ito? Meron bang catch dito pagdating sa dulo? Pero wag naman, yung ganon. Pero nakalma ako na parang, thank you for blessing me because you're using me to be a blessing to bless others. Pero sa sitwasyon mo rin, Miguel, sabi nga ni Pastor Mike, may gusto kang makaipon para din sa future mo. Yung pamangkin mo, yung parents mo, yun doon ka mag-focus. Yung dalawang kapatid mo, nag-asawa, dapat pag pumasok kayo din sa pag-aasawa, alam niyo yung responsibilidad niyo, yung mangyayari sa inyo. Reminder na lang din, Pastor Mike, doon sa mga alam namin, nagigipit, siguro, gipit talaga kayo o may pangangailangan, pero umaasa pa kayo sa mga kapatid nyo na hindi porket single, maaasahan nyo na. Yeah. Sana baka maging single forever yan. Kasi kawawa naman ng single forever kasi hindi siya, parati siyang tumutulong sa pamilya, pero yung sarili niyang future, hindi niya naasikaso. So, ibig sabihin, as siguro, to be a good sibling or para maging mabuting kapatid, diba, sabihin nyo na mag-usap kayo tapos ito yung kailangan natin gawin para sa family natin. Sige, ikaw na dyan, bahala. Ako dito. Ako dito. So, yun yung pinaka-fair. And bilang mga magulang, syempre kailangan rin nilang mag-work, kailangan rin nilang mag-provide sa sarili nilang family. Kasi yun yung design ni God na pagkakasal na kayo, kumbaga bumubukod talaga eh. You're creating your own family unit. Sarili mong family yun, naaalagaan mo yun. So, yun yung pinaka-key doon na mapag-usapan niyo yung mga magkakapatid kayo, mag-call kayo ng family meeting. Tapos syempre, yung
tulad nga ng sinabi nyo, kalmado, mag-pray muna kayo. Yes. Tapos, di ba? So that maayos yung pangungusap at hindi Mhm. kayo mag-away-away. Ay, Miguel, hindi mo kailangan pumili sa pagitan ng pamilya at sarili mo. Pwede mong mahalin ang pamilya mo nang hindi mo kinakalimutan yung sarili mo. Hindi ka selfish, nagiging wise ka. Hindi ka madamot, nagiging mabuting katiwala ka ng biyayang ipinagkatiwala sa'yo. At Amen. higit sa lahat, hindi ka nag-iisa. Lumapit ka sa Panginoon, humingi ng gabay, at humingi rin ng lakas ng loob na magsabi ng hanggang dito lang muna ang kaya ko. Dahil minsan na ang pinakamakapangyarihang anyo ng pagmamahal, marunong magtakda ng hangganan. O, salamat sa sulat mo, Miguel, ha. Sana ay nakatulong kami. Puntahan natin, Pastor Mike, yung ating next letter sender. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Jennifer, 36 years old. 9 na taon po kaming kasal ng aking asawa at may 2 po kaming anak. Ibibida ko lang po ang mga ito dahil consistent na nasa honor roll yung mga anak ko. Nagmana yata sa akin. Isa pong seaman ang aking asawa at taunan lang ang uwi niya. Wala naman tong problema sa aming pagsasama. Pero madalas po namin pinagtatalunan ang tungkol sa gusto ko na pong bumukod kami at magkaroon ng sariling bahay. Sa ngayon ay nakatira pa rin kami sa bahay ng aking mga biyanan. Mabait naman po sila, pero may mga pagkakataon na pakiramdam ko na susobrahan ng kanilang pakikialam, lalo na sa pagpapalaki ng aming mga anak. Napapansin ko po kasi na nasasanay ang mga bata na ibinibigay agad ng lolo at lola ang lahat ng gusto nila. May mga pagkakataon din po na inilalabas nila ang mga bata nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Medyo hindi po maganda for me dahil pakiramdam ko nawawala ang authority ko sa mga anak ko. Ako ang nanay. Matagal ko na pong hinihiling sa aking asawa na bumukod na kahit na maghulugan ng sarili naming bahay. Pakiramdam ko po, mas makakabuti ito lalo na't lumalaki na ang mga bata. May trabaho rin naman po ako at handa akong tumulong sa gastusin. Ngunit ayaw po ng aking asawa dahil para sa kanya, sayang lang daw ang pera kung mayroon naman kaming matitirhan. Papaano ko po ba dapat maipaliwanag ito sa mister ko? Concern ko lalo na't para naman sa aming mga anak ang desisyong ito. Palagi po kasi namin pinagtatalunan. Umaasa ako sa inyong payo. Maraming salamat. Pastor Mike, ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol nga dito sa pag-aasawa? Yeah, no? So, naisip ko dito yung sinasabi sa Genesis 2 that the man and his wife shall leave their family and they will cleave to each other and they will weave their life and become one flesh. So, yung pinaka-principle po dito ng Bible is pagka ang isang couple ay nakasal na, nahuhugot sila from their family of origin, kung saan sila nanggaling, at bumubuo sila ng sarili nilang unit or sarili nilang family. So, napakahalaga po, napaka-biblical po na kayo po ay mag-form ng sarili niyong family unit at minsan po, most of the time, kailangan po talagang bumukod. That is the ideal scenario according to the Bible. Kasi, paano ka makakagawa ng family culture nyo, values nyo, yung gusto nyong pagpapalaki sa anak nyo, kung merong ibang tao na nag-i-intervene, kahit na po yung grandparents, di ba? I'm sure yung grandparents, they wish for the best for your children. Gusto nila yung ma-bless yung mga grandchildren nila. Pero, tayo yung magulang, sabi niya nga, di ba? Siya yung nanay, and the parents know what's best for their children. So, ito po yung maipapayo ko. Kausapin niyo po, pag-pray niyo po yung asawa niyo na sana yung ideal scenario ay bumukod sila. Na yes, it's gonna be siguro more costly. It's gonna take more money, it's gonna take more time, pero sa palagay ko po, it's worth it. Kasi you are actually rescuing 2 relationships. Number 1, you're rescuing your relationships with your in-laws sa mga biyenan. Kasi the last thing you want is magkaroon kayo ng issue. Diba? So yes, nasa isang bahay nga kayo, mas mura
Kasi you're not paying for an extra house, pero magulo naman yung relationships kasi may tension na eh. Mhm. And then, second relationship is yung relationship ng magulang sa kanilang mga anak. Na you form the family unit. Talagang you take care. So, in the meantime, habang wala pa pong ganun, ang maaari pong mangyari dito ay masabi nyo po sa biyenan na through your husband na kung pwede po, ito lang po sana yung gagawin natin. Kung gusto nyo pong ilabas yung mga bata, magpaalam lang po. Yan, kasi syempre ako po, yung anak ko rin, may grandparents rin siya at talagang spoiled talaga pagkakasama si lolo at si lola, 'di ba? So, kailangan namin pagsabihan yung parents namin na mama, dad, medyo hinay-hinay lang, lalo na sa mga ganyan, sa mga toy sweets, ganyan-ganyan. 'Di ba? So, kami as parents, kami yung magsiset ng boundaries na ganun. Sasabihin namin. Of course, hindi nila susundin yun 100%, pero at least sinabi namin, ito yung instruction namin, ito yung gusto naming ipamahagi sa anak namin. So, in the meantime, habang hindi pa nangyayari yung talagang total na bumukod kayo, you can set those healthy boundaries. Na, sana po ito po sana. And then, pero pag-pray nyo po talaga na if God wills it, alam mo, naniniwala ako na pag sinusundan natin yung design ni God, God will be the one to bless. Amen. So kahit na mahirap, kahit na mas mahal, mas costly, pero sinusundan nyo yung principle ni God na leave your family, cleave to each other, and be together. Yun talaga yung pattern niya. And He will, I believe, provide. Yun. Jennifer, malinaw ang gusto ng puso mo. Malinaw ang puso mo bilang ina. Gusto mo ng mas maayos na direksyon para sa pamilya mo. Hindi mali yung hangarin mong bumukod, lalo na kung para ito nga sa tamang paggabay sa inyong mga anak. Pero mahalaga na ito ay pag-usapan nyo, katulad ng sinabi ni Pastor Mike, mahalaga na pag-usapan nyo ng asawa mo ng mahinahon at may pagkakaisa. Siguro kasi sabi mo nga sumasampa sa barko once a year lang kung bumaba. Humanap ka ng perfect timing. Huwag niyong pag-usapan din virtually, online, or sa telepono. Iba yung magkaharap talaga kayo, yung magkasama kayo. Yung i-free up niyo yung isang araw. Yung sa inyo lang dalawa. Yes. Sa inyong dalawa lang yung araw na yon. Ipanalangin mo ang puso niya at ipaliwanag mo kung bakit ito napakahalaga, hindi laban sa pamilya, kundi para sa kinabukasan ng sarili ninyong tahanan. Tandaan, ang matibay na pamilya ay nabubuo sa pagkakaisa at gabay ng Diyos. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Jennifer. Sa mga gusto naman po magbahagi ng kanilang kwento, pwede nyo po yung ipadala, i-DM nyo po sa akin sa Cheryl Cosim FB page. At pag po napili rin namin ang kwento nyo, automatic, may gift pack din po kayo mula sa MX3.